Nakolektang basura sa Manila Bay ay ito ang lumabas sa unang taong pag-aaral ng Eco Exploration. Nasisira. Let us pause for a moment and reflect on this simple truth. What we do today shapes the future we will live in tomorrow. Eksaktong alas 2 ng hapon na magsimula ang pagkokolekta ng basura. Kasama ang mga auxiliary workers ng campus, naranasan namin ang actual process ng waste collection sa loob ng universidad. Sa isang pinuntahan ng bawat building, bawat office ay sinuri upang kolektahin ang kanilang mga basura. Sa ilalim ng matinding init ng araw, unti-unti namin naramdaman ang pagod at hirap ng trabahong madalas ay hindi napapansin. Hindi biro ang trabahong ito. Sa kabila ng mabibigat na basura, hindi ka nais-nais na amoy, at matinding init ng panahon, patuloy pa rin ang mga garbage collectors sa kanilang trabaho. Ngunit habang tumatagal, isa pang problema ang naging malinaw, ang hindi tamang pagtatapon ng basura. Maraming basura ang hindi maayos na nasesegregate, dahilan upang mas maging mahirap at delikado ang proseso ng pangongolekta para sa mga workers at maging sa kalikasan. Ano po yung nafe-feel nyo ngayon, ate, sa paghakot ng basura? Kapagod. Bukod sa mainit, napakarami din talaga kokolektahin ng mga basura ngayong araw. So imagine, trabaho mo to araw-araw. Prone ka sa kalat, which na pwedeng mag-cause ng health issues sa'yo. And of course, yung init na din. Anong araw po kayo, kuya, pinakamarami nakakolekt ng basura dito sa set? Ay, sa building? Monday po. Monday. Pero di ba po, nabanggit niyo po na hindi naman po pala kayo araw-araw nakakolekta? Since may travel po sa iba. Okay. Pero, habang nag-interview mo na, so kapag hindi, kunwari po, hindi po kayo nakakolekta ng isang araw, so the other day, mas marami po kayong basura nakakolekta. bali dalawa kolekta po. Kaya natin to. Sa likod ng mga bawat tambak ng basura ay may mga manggagawang araw-araw na nagtitiis ng pagod at hirap upang mapanatili ang kalinisan ng komunidad. Madalas ay hindi napapansin ang kanilang sakripisyo, ngunit mahalaga ang kanilang papel sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Sa likod ng bawat nakolektang basura ay may pagod, tiyaga at sakripisyo. Matapos makolekta ang lahat ng basura sa campus, dinala naman ito sa dump site. Dito nagtatapos ang mga basura na galing sa classrooms, offices, at iba pang bahagi ng universidad. At dito rin mas malinaw na makikita ang tunay na kalagayan ng basura. As of now po, 8:37 p.m. na ng May 7, 2026, nandito na po kami ngayon sa landfill, sa dump site. Kung saan nakikita niyo po ang mga kalat ay itinatapon ng ating RFU facility
mga garbage man. And ito po yung kalagayan ng ating dump site ngayon. Nakikita nyo naman po sa likod ko. Ito po. Nandito po kami ngayon sa auxiliary kung saan po natin na nakasama yung ating mga garbage man collector ng RSU. So, tatanungin po muna namin kayo. So, ano po yung pangalan niyo po? Pwede niyo pa po bang sabihin yung pangalan? Wilson Malonis Jr. Ikaw po? Danny Padira. Wow. So, ilang taon na po kayong garbage collector? Mag 2 years pa lang. So, 3 years po. Ikaw po? Before kasi, nung una, yung mga 5 years na ang nakalipas, ang mga utility noon ay all around. Garbage collector, parang kahit anong trabaho yung ginagawa. Kaya kami ngayon na mga matagal na dito sa trabaho, naranasan namin yung mga garbage collection. Nagkataon po ba, sir, na kahit may protective gears po kayo ay naanuhan pa rin po kayo ng sakit nung first time nyo doon? Hindi po maiwasan, yung mga madumihan ka, masugatan ka sa kamay na maliliit lang, parang natural lang yon. Kasi minsan, buhat ka ng buhat, yun pala may mga matulis na bagay. Natural na masusugatan kayo, kami. Ano pong klaseng basura ang pinakamahirap na kolektahin po? Siyempre yung mga sira na mga parting sa electrical, yung basag na fluorescent. Kaya minsan yon hinihiwalay namin ng lalagyan. Kasi nung dati dito sa ratio, mahigpit yung pinaghihiwalayang degradable, tapos yung degradable, So, sinesegregation. segregation. May segregation noon. Ngayon lang medyo bahala na sinta ngayon kasi yung noon na talaga may bawat building may yung segregation na nilalagay, yung hindi nabubulok. Dito 3 klase yan. Kaya kami naghahakot lang, iikot lang, tapos kukunin yung nabubulok, hihiwalay din para itapon. Ngayon po, sir, ano pong masasabi nyo sa pagkolekta nyo po ng basura ngayon na since ay kahit na may nakalagay na sign po na nabubulok at di nabubulok, pero yung mga tao po ay makulit pa rin na doon pa rin nila nilalagay yung basura nila. Kunyari, pag nabubulok, ilalagay nila doon sa di nabubulok. Ano po yung nararamdaman nyo bilang collector? Para sa akin masakit din kasi may nalagay na nga doon na di nabubulok at saka nabubulok, doon pa rin sila magtapon, yung halo-halo pa rin. Mahirap din sa yung mga kasama ko kasi yung may mga amoy na talagang bulok na talaga na yung mga pagkain, yung mga plastic sama-sama. Talaga yung segregation. Oo, mahirap. Kasi hindi natin maiwasan yung mga estudyante kasi. Pero alam niyo po mga sir, saludo po kami sa effort na ginagawa niyo bilang ganyan po. Kasi every time po na dumadaan kayo sa College of Education, na-obserbahan ko po na sa tapat ng init, na patuloy kayo sa pagtatrabaho nyo, sa pagseserbisyo nyo, para po na maging malinis yung kapaligiran natin. And sobrang proud po ako sa inyo na dahil alam ko po kung gaano kahirap yung pinapagdaanan nyo. Hindi siya, madali siyang tingnan na nagkokolekta ng basura, pero mahirap siyang gawin. Kaya bilang kabataan na nag-i-interview sa inyo ngayon, tinatawag po namin kayo bilang isang hero ng generation natin ngayon. Maraming salamat po sa at sa inyong effort po, and wag po kayong panghinaan ng loob kasi sabi nga ni Sir Danny na bilang kabataan is hindi na po kami hihintay ng kinabukasan pa para umaksyon. Ngunit ngayon na po yung tamang panahon upang gawin po namin yung mga nararapat namin gawin bilang kabataan na pag-asa ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyo. Sa ilalim ng Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, inaatasan ang bawat komunidad na magsagawa ng tamang waste segregation, recycling at wastong disposal ng basura upang maprotektahan ang kalikasan at kalusugan ng tao. Kaugnay nito, mahalagang papel din ang ginagampanan ng municipal environment
and Natural Resources Office o MENRO sa pagpapatupad ng mga programa at regulasyon ukol sa solid waste management sa munisipalidad. Ngunit, sa kabila ng mga batas at programang ito, nananatili pa rin ang mga hamon sa implementasyon at disiplina ng bawat isa. Ayon sa data mula sa 10-year Solid Waste Management Plan ng Odjongan, ang Barangay Liwanag kung saan matatagpuan ang ating campus ay may tinatayang kabuang waste generation na umaabot sa 6.31 kilograms kada araw noong taong 2023. Kabilang dito ang biodegradable, recyclable, residual at special waste na araw-araw na kailangang maayos na kolektahin at mapamahalaan. Samantala, batay naman sa kabuuan pala ng munisipalidad ng Odjongan, umaabot sa humigit kumulang 335 kilograms of waste per day ang nalilikom mula sa iba't ibang barangay. Ngunit sa aming actual na obserbasyon habang sumasama sa pag-collect ng basura, napansin naming marami pa rin sa mga ito ang hindi maayos na nasa-segregate bago itapon. Ipinapakita lamang nito na hindi sapat ang pagkakaroon ng batas at programa kung kulang naman sa disiplina at responsibilidad ang mga tao sa simpleng pagtatapon ng basura. Magandang hapon po. So, ang una po nating katanungan about dito sa ating solid waste management, mga kamay sa likod ng kalikasan is, pwede po ba naming makilala at ano po ang role nyo bilang isang head ng MENRO or MENRO? Ang Municipal Environment at Natural Resources Office po o MENRO at isa po nga departamento sa ilalim po ng pamumuno ng ating butihing Mayor Roger Toto Fodra Jr. Ang pangunahing tungkulin ko po bilang tagapanguna ay siyempre ang pagpapatupad po ng mga programang pangkalikasan, lalo na ang tamang pamamahala ng basura sa ating bayan. Wow, napakaganda po ng inyong advocacy, ang pagmamahala ng mga ating mga kalikasan at pag-aalaga ng ating kalikasan. Base po sa inyong observation, ano po ang pinakakaraniwang problema sa management dito sa ating municipality po? Yung pinakakaraniwang problema po, una po dyan yung kakulangan sa segregation at source at ang patuloy na paggamit ng single-use plastics. Ang Pilipinas kasi ngayon ay nasa throw-away culture na, no? Ibig sabihin ay nasa puro nabubuhay na tayo ngayon sa puro sachet na lang, no? At ito ang pinakamalaking problema din dito sa ating bayan. Di lang sa buong Pilipinas, ganoon din po dito sa ating bayan yung paggamit ng single-use plastics. Kaya nga inalis po natin yung unnecessary single-use plastic sa ating palengke. Yung paggamit po ng plastic labo, ganoon din po yung sandobag. Marami pa rin pong halo-halong basura ang inilalabas ng mga kabahayan at establishmento. Kaya yun po ang isa sa aming kinakarap sa pagkasalukuyan po. Para sa inyo po, gaano po kahirap ito na hanggang sa ngayon po is kahit na may pinatupad po tayong batas na no to plastic na po tayo, pero yung panibagong issue po natin is yung patungkol sa ating pag order online, which is ang paparating po dito is yung mga parcels, plastic ng parcels. Gaano po ito kahirap sa inyo upang i-manage po yun? Napakalaki ho ng bilang nung dumadating na parcel waste dito. Alos araw-araw may dumadating, no, sa trackings natin. Kaya meron po kaming mungkahi dyan patungkol dyan at hilingin nga po natin ang tulong ng Sangguniang Bayan, lalo na sa Committee ng Environmental Protection, para aksyonan po yung dumadaming basura, lalo na yung parcel waste natin dito sa bayan ng Odjongan. So kasama rin po yan sa ating mga residual waste, yung itong mga parcel waste, kaya napakalaki po ang kalagahan ng segregation mula po sa bahay, no, lalo na sa mga establishmento. Kaya binibigyan po natin talaga ng diin, no, ang segregation. Bakit segregation? Ito po yung pinakapuso ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act.
ito pong segregation. Ang nakikita namin sa parcel waste po ay magkaroon po ng recovery. Ibig sabihin, pag dinideliver sa iyo yung parcel, ay pag nakuha mo na yung product, maaari pong ibalik doon sa nag-deliver o hindi naman, ipunin mo tapos ibigay doon sa mga drop-off point, no, na kukunin naman ng mga service provider para hanapan naman po ng recycling facility sa Metro Manila para doon po i-recycle kasi napakalaki ho ng volume nito, no? Kaya yun ang ating nakikitang solusyon para hindi na bumara, no, sa ating mga kanal tapos hindi na po mapunta sa ating landfill. So ibig sabihin itong mga parcel waste natin ay kukolektahin tapos ibabalik po, no, doon sa provider at yung provider naman maghahanap pa ng recycling company sa Manila para doon po dalhin itong mga parcel waste. At least mababawasan po yung ating basura dito sa ating bayan po. Napakaganda po ng inyong ideya para sa ating mga parcel waste po at yun po ay napakatama lamang po sapagkat ay ang plastic nga po is dekada-dekada pa bago pa ito ay mabulok. That's why maganda po yung paraan yun na ibalik po iyon sa Manila upang ma-recycle po at magamit po muli. Po ang estudyante ng Romblon State University from the Bachelor of Secondary major in Science. Maraming salamat po. Thank you, sir. Dahil ang basura ay hindi lang basura, kundi responsibilidad ito ng bawat isa.